Rich, kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo pero hanggang ngayon sinusungitan mo pa rin ako. May kulang ba sa akin? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Wika ni Bidek. Kulot ang buhok, may bigote, math teacher, at matagal nang nanliligaw kay Erich. Oo, Bidek, pangit ka, kapalit-palit ka, at ayaw ko sa'yo. Tumayo si Erich mula sa upuan niya at binato sa mukha ni Bidek ang bungkus ng bulaklak na binigay nito sa kanya. Ang lahat ng iba pang guro sa loob ng faculty, pinapanood lang ang kawawang math teacher na ipagtabuyan ni Erich. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa'yo na wala akong balak sagutin ka kasi hindi nga kita gusto. Ano ba mahirap intindihin doon, ha? Tsaka ano to naririnig ko sa mga estudyante? Na kinukwento mo na patay ako sa'yo. Na nahihiya lang akong sagutin ka dahil magkatrabaho tayo. Oy, Bidek, for your information, kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na pumatol sa isang sinungaling at mayabang na katulad mo. Tabi nga! Nagtatagis ang ngipin ni Erich na hinawis si Bidek paalis sa daraanan niya at saka nag-walk out ng faculty room. Erich, my loves, huwag mo naman ako iwan. Napaluhod sa sahig si Bidek at umarting umiiyak habang hawak ang dibdib. Tulungan niyo ako. Masakit ang puso ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Arte pa ni Bidek sa mga kasamahang guro, ngunit walang pumansin sa kanya. At nang magets na ni Bidek na walang pakaalam ang mga kaguruan sa drama niya sa buhay, tumayo na lang siya at umalis na parang walang nangyari. Samantala, pumasok na sa klase niya si Erich na isang Filipino major. Madali lang naman ang exam. Huwag nga kayong kabahan. Basta nakinig kayo sa mga turo ko tungkol sa ibong Adarna. Sigurado akong makakakuha kayo ng perfect score sa pagsusulit ngayon. O heto, get one and pass. Wika ni Erich sa klase habang pinamamahagi ang mga test papers. Ma'am Tisay, may reward po ba kami kapag naka-perfect? Banggit ni Linda sa palayaw ng kanyang guro. Nilagay ni Erich ang hintuturo sa baba at tumakto nag-iisip. Sige, kung sino man ang maka-perfect sa inyo, ililibre ko ng milk tea. At nagpalakpakan ng mga estudyante. At tuwang-tuwa naman si Erich na makita ang mga ito na motivate para sa exam. O sige na, tumahimik na kayo at sumagot na kayo ng pagsusulit. Galingan nyo Habang tahimik na nagsasagot ang mga estudyante, naupo si Erich sa unahan. Nagbukas ng kanyang cellphone at kagaya ng lagi niyang ginagawa, chine-check niya ang IG account ni Rocky Guzman. Ang best friend niya, isang kilalang businessman sa New Zealand na 15 years niya nang hindi nakikita. 25 years old na si Erich o mas kilala bilang Tisay sa pribadong paaralan na pinagtatrabahuhan niya. Maputi ang kutis niya, malalantik ang pilik mata at merong mahaba tuwid na buhok kahit hindi rebonded. Bata pa lang sila ni Rocky, crush niya na ito. Totoy pa ang tawag niya rito. At nagsumpaan pa nga sila na magpapakasal sila kapag nasa tamang edad na. Yun din ang dahilan kung bakit hindi nag-entertain si Erich ng mga manliligaw. Hindi sila mapaghiwalay, ngunit simula nang umalis si Rocky kasama ang mga magulang, nawala na sila ng koneksyon. At tanging ang mga post na lang ni Rocky sa mga social media accounts nito ang naging basihan ni Erich sa kung kamusta na ba ang binata. Ang pogi talaga. Kapag ikaw talaga bumalik dito sa Pilipinas, yang abs mo ang unang-una kong hahawakan. Ani Erich sa isip, matapos i-heart ang litrato ni Rocky na nasa gym. Palagi siyang nag-heart react sa mga post ni Rocky. Ngunit ayaw niya itong i-message dahil nahihiya siya. Naiisip niya na baka hindi na siya nito kilala. O kaya baka snob lang si Rocky. At mukhang abala pa ito sa negosyo ng pamilya na kumpanya ng appliances. Ma'am Tisay, ay abs ni Rocky. Gulat na tura ni Erich na bigla na lang may magsalita sa harap niya. Natutop ni Erich ang kanyang bibig habang nakatingin ng estudyante niyang si Linda na nabigla din sa kanyang sinabi. Ano ka ba naman, Linda?
Ginugulat mo naman ako eh. Pasensya na po, ma'am. Tatanong ko lang kung pwede na magpasa. Hawak ni Linda ang test paper nito na tapos ng sagutan. Sige. Lagyan mo na lang dito. Bumalik ka na sa upuan mo. Tipid na ngumiti si Erich nang makuha ang test paper at bumalik na ang estudyante sa upuan nito. Ngiti ang itinugon ni Erich sa mga tinginan ng estudyante sa kanya. Mukhang napalakas yata ang sinabi niya, kaya narinig din ng iba. Sa labis na hiya, kinuha niya na lang ang libro ng Ibong Adarna na nasa ibabaw ng lamesa at saka yun kunwaring binasa. Kinahapunan pagka-uwi niya ng bahay, nagmano siya sa ama na si Marco na nagpapahinga sa sala ng bahay nila. Kagagaling lang sa trabaho bilang isang welder sa isang talyer. Ano po, Papa? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti at dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay na mama mo. May magandang balita kami sa'yo. Pero ang mama mo na lang ang magsasabi. Puntahan mo sa kusina. Po? Ano pong balita? Bakit hindi pa po kayo magsabi-sahan pa? Pa-suspense kayo Nanalo po ba kayo sa loto? Nako, higit pa doon ang good news namin sa'yo, anak. Dumating ang ina ni Erich na si Agnes mula sa kusina. May hawak itong cellphone. At halos magtatatalon pa ito papalapit sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Erich. Buntis ka, mama? Hinampas ni Agnes ang balikat nito. Hindi. Menopause na ako. Si Totoy. Umuwi na sila ng pamilya niya galing New Zealand. Tumawag ang mommy niya na si Pia. Iniimbitahan tayo sa mansyon nila. Nanlaki ang mga mata ni Erich at hinawakan ng ina sa mga braso nito. Talaga, ma? Si Totoy umuwi na sila? Talaga? Nandito na sila sa Pilipinas? Oo nga. Sabay na sumigaw ang mag-ina at parang mga baliw na nagtatatalon. Hindi maitago na Erich ang tuwa sa narinig. Kanina lang, nakatitig siya sa litrato ni Rocky. Ngunit ngayon magkikita na silang muli. Napailing na lang si Marco habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Ngayon, alam na ni Marco na hindi talaga sa kanya nagmana ang anak nila ni Agnes. Kinabukasan nga, nagtungo silang pamilya sa mansyon ng mga Guzman. Ang inakala nilang mansyon, na mapupuno ng mayayamang kaibigan ng pamilya ni Rocky, tahimik. Nag-doorbell si Agnes sa gate. Mama, kamusta itsura ko? Maganda ba ako? Magulo ba yung buhok ko? Tama lang ba yung makeup ko? Hindi ba masyadong putok yung blush on? Conscious na tanong ni Erich habang inaayos ang buhok. Maganda ka na anak, okay na yan. Erich, mayos ka. Dapat, kanina ka pa nag-ayos sa bahay bago tayo umalis. Seryosong saad ng ama, kaya napatigil si Erich. Sorry pa. Pinagbuksan sila ng isang kasambahay at inanyayahan na tumuloy sa loob. Namangha naman si Erich sa ganda at laki ng mansyon. Daig pa nito ang palasyo sa laki at malinis ang loob kahit na matagal na panahon ding hindi natirahan. Agnes, Marco, welcome to our home. Sumalubong si Pia sa kanila kasama ang asawa nitong si Ricky. Kumpare. Agad na bumeso si Pia at Ricky sa kanilang mag-asawa. Si Marco naman nakapagkamay kay Ricky. Matapos ang meet and greet ng mga matatanda, lumapit si Pia kay Erich. Oh my God, Mare! Ito na ba si Tisay? She's a woman now. She's very beautiful. Salamat po, tita. Kaya rin po, ang ganda-ganda nyo. Manang-mana po sa inyo si Totoy. Thank you, dear. Alam mo bang kanina ka pa hinihintay ni Totoy? Tanong nga siya ng tanong kanina kung anong oras daw ba kayo darating. He was so excited to see you again after a very long years. Teka nga, nasa na ba yung batang yun? Wait a minute. Tatawagin ko lang at baka nagbibihis pa sa kwarto niya. Umalis saglit si Pia upang umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Inanyayahan naman ni Ricky sina Erich na maupo sa malaki at malambot na white sofa. Maya-maya lang, dumating na ang mga kasambahay na may dalang muffins at juice. Kalma, Erich. Ba't ka ba kinakabahan? Kung sino man na makaharap mamaya, si Totoy pa rin yun. Yung kalaro mo sa daan kapag hapon. Sa isip-isip ni Erich, habang sunod-sunod ang paghinga. He's here!
Sabay-sabay silang napatingin sa taas ng hagdan kung saan nagsalita si Pia at agad napatayo si Erich nang makita ang isang matangkad, gwapong nilalang na dahan-dahang bumababa ng hagdan ng mansyon at nakatingin lamang sa kanya ang kulay itim nitong masusuyo ng mga mata. Habang bumababa si Rocky, tila may background music na tumutugtog sa paligid na tanging si Erich lang ang nakakarinig. Siya na ba talaga to? Grabe, para siyang model na lumabas mula sa billboard sa highway. Aniya sa isip. Nang makarating si Rocky sa harapan ni Erich, nanatiling tulala pa rin si Erich sa mukha ng binata. Nasaan na yung sinabi niya dati? Nahahawakan niya ang abs nito. At parang natuod siya sa kinatatayuan at naparalisa ang kanyang kamay. Isang matamis na ngiti ang kumurba sa mapupulang labi ni Rocky. Ay, Tisay, long time no see. I miss you so much. Wika ni Rocky sa baritono nitong boses. Doon pa lang, tila na-stuck na ang panga ni Erich at hindi makapagsalita habang ang mga tuhod niya biglang nanginig. Ibang-iba na ang boses ni Rocky. Malayo sa matinis itong boses dati. Totoy, namiss din kita. Hindi napigilan ni Erich ang sarili at niyakap niya si Rocky. Sa wakas bumalik ka na, tagal kita hinintay, alam mo ba yon? Natawa ang binata at niyakap pabalik ang dalaga. Masaya naman ang mga magulang nila habang pinagmamasdan na magyakapan ang mga anak nila na matagal na nawalay sa isa't isa. Matapos noon, naupo silang lahat sa sofa at nagkaroon ng kamustahan tungkol sa mga nangyari sa loob ng mga taong lumipas. Masaya lang na nakikinig sina Rocky at Erich sa mga magulang at medyo naiilang pa sila sa isa't isa. Nabanggit ni Ricky na napasali sila sa isang underground organization o mas kilala bilang Mafia World. Doon ay enjoy nila ang benefit ng organization, lalo na sa negosyo at kapangyarihan. Napansin ni Erich ang pagbabago ng timpla ng ama dahil sa usapan. At curious si Erich kung ano bang tumatakbo sa isip ng kanyang ama. Naputo lang ang pag-iisip ni Erich nang abutan siya ni Rocky ng muffin. Anyway, may iba naman tayo. Let's talk about Totoy and Tisay. Wika ni Pia. Nabitin si Ere ang kamay ni Erich na may hawak na muffin. Naakma niya ng kakagatin nang biglang magsalita si Pia. Mom, it's Rocky. How many times do I need to repeat that? I'm not Totoy anymore. Inis na asik ni Rocky sa kanyang ina at napasandal sa sofa. Hindi naman maiwasang matawa ni Erich sa naging reaksyon ni Rocky. I don't care. If you're running the biggest company appliances in New Zealand, okay? You're still our Totoy. And you can't change that. Taas ang isang kilay na saad ni Pia. Anyway, since binata at dalaga naman itong mga batang ito, at matagal na sila magkakilala, I am sure, meron pang lalalim sa kanilang dalawa. You know what? Hindi pa nagkaka-girlfriend si Rocky. Akala nga namin nung una bading siya eh. Pero sabi niya naman na hindi. Kaya we are hopeful na baka pag nakauwi kami dito ay liligawan niya na si Tisay. Mommy! Ho? Liligawan niya ho ako? Kandautal na tanong ni Erich at ilalalabas na ang puso niya sa dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. No. Maagap na tugon ni Rocky. I mean, yes. But Mom, don't tell that in front of Tito Marco and Tita Agnes. Ako ang dapat nagsasabi niyan, pinapangunahan niyo na naman ako. Liligawan mo ako? Napahawak si Erich sa braso ni Rocky. Abot tenga ang ngiti ni Erich, lalo na nang magtama ang mga mata nila. Yeah, of course. Hindi. Naputo lang sasabihin ni Rocky na magsalita ang ama ni Erich. Seryoso ang boses nito. Hindi pwedeng manligaw ang anak niyo sa anak namin. Hindi ako papayag na magkaroon sila ng relasyon kahit magkababata pa silang dalawa. Matagal na panahon na nakalipas. Hindi na namin lubos na kilala si Rocky. Hindi naman sa sinasabi kong wala akong tiwala sa anak niyo. Ngunit kagaya ng sinabi niyo kanina, parte kayo ng underground society. Isang mafia itong si Rocky. Alam ko ang kapahamakan na maaaring
pasukin ng anak ko kung sakaling makikipagrelasyon siya kay Rocky. Pasensya na, pero ayoko lang mapahamak ang anak ko. Pero Papa, hinawakan ni Erich ang kamay ng ama upang pakalmahin to. Sinamaan naman siya ng tingin ni Marco. Tisay, huwag matigas ang ulo. Tumikim si Ricky, kaya naman napunta ang tingin sa kanya ng lahat. Rocky, ipakita mo kay Erich ang pool area. Doon muna kayo. Magpapadala na lang ako ng mga kain doon. Mag-uusap lang kami ng mga magulang niyo rito. Yes, Dad. Tisay, halika na. Maingat na hinawakan ni Rocky ang kamay ni Erich upang tumayo. Hinayaan naman ni Marco ang dalaga na sumama dahil na rin kay Agnes na bumubulong sa kanya na pabayaan mo na mga bata. Dinala ni Rocky si Erich sa pool area sa likod ng mansyon. Nagtanggal sila ng yapak sa paa at naupo sa gilid ng pool habang nakalubog sa tubig ang kanilang mga paa. Pagpasensyahan mo na si Papa. Nabigla lang siguro siya kaya nakapagsalita ng ganon. It's okay. I understand his concern. Kumusta ka na pala? Grabe. Bukod sa nag-transform na yung patpatin mong katawan dati, big time ka na rin ngayon. Di na kita ma-reach, Totoy. Tisay, I have a favor. Can you stop calling me that nickname? It doesn't suit me anymore. Just call me Rocky instead. Kunot ang noong wika ng binata. Napaismid naman si Erich at sinagi ang balikat nito gamit ang balikat niya. Ang sungit mo na. Sige, pero dapat, Erich na lang din ay tawag mo sa akin. Para fair naman tayo, Totoy. I mean, Rocky. Fine then, Erich. Pakiramdam ni Erich, isa yung musika sa tenga niya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman sa kauna-unahang pagkakataon. Nabanggitin ni Rocky ang tunay niyang pangalan. Umiwas siya ng tingin at winasiwas ang paa sa tubig. Dahilan upang bahagyang mabasa si Rocky. Hey, para saan yun? Kunot noong tanong nito habang pinupunasan ng brasong nabasa. Hindi umimik si Erich. Sa halip, inulit pa niya ang ginawa at sikretong natatawa. Erich, nababasa ako. Ah, yan palang gusto mo ah. At ginawa na rin ni Rocky ang ginagawa niya. Nagtatawanan sila habang nagbabasaan na parang mga bata. Na-miss ni Erich ang ganitong moments niya kasama si Rocky. Katulad ng bata pa sila. Naliligo pa nga sila ng nakahubot-hubad sa inflatable pool ni na Rocky sa likod ng bakuran. Rocky, ano ba? Eto sa'yo, sige. Bigla niya na lang tinulak ang binata sa pool kaya tuluyan na itong nabasa. Tuloy naman ang tawa ni Erich habang pinagmamasdan si Rocky na basang-basa at nakapaskil sa mukha nito ang pagkainis. Hindi rin nagtagal ang tawa ni Erich nang bigla siyang hinila ni Rocky gamit ang paa niya papunta sa pool. Rocky naman eh. Ayan, basang-basa na tuloy tayo. You started it? Bahagyang hinila ni Rocky ang dalaga palapit sa kanya. Napatingala si Erich sa gwapo at basang mukha nito. Kumilos ang isang kamay ni Rocky upang haplusin ang mukha ni Erich. Nagdulot ng kuryente ang daliri ng binata sa balat ng dalaga. I never thought that I will ever get to see you again. Ako din. Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. How could I forget? The only girl that I loved ever since. Napalunok si Erich. Unti-unting nilapit ni Rocky ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Pinikit ni Erich ang mga mata at handa na sana sa first kiss nila. Ngunit imbis na sa labi, hinalikan siya ni Rocky sa noo. Dismayado namang napamulat siya. That will be enough for now. Kailangan ko pang patunayan kay Tito Marco na karapat-dapat ako para sa'yo. Kaya halika na. Umahon na tayo bago pa tayo makita ng papa mo at mabadshot na naman ako. Tumango na lang siya. Makalipas ang isang linggo, naging masyadong abala si Erich sa schoolworks. Ngunit hindi naman nawala ang koneksyon niya kay Rocky dahil nagbigayan sila ng number. Happy Teacher's Day, Ma'am Tisay! Bati ng mga estudyante ni Erich na sumulubong sa kanya sa koridor. Isa sa mga ito ay si Linda. Nako, salamat ha. Nag-abala pa kayo? Malugod niyang tinanggap ang mga regalo ng mga estudyante. Tsokolate, bulaklak at mga letters.
Ma'am, sumama po kayo sa amin. Hinilan ng mga bata si Erich, kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod sa mga ito. Sanay na siya sa mga sorpresa ng mga estudyante, tuwing birthday niya, o kaya naman, araw ng mga guro. Hindi na nga niya alam kung saan niya pa ilalagay lahat na natatanggap niya sa mga ito. Puno na rin ang cabinet niya na pinaglalagyan niya ng mga regalo. Dinala siya ng mga bata sa ilalim ng punong mangga, na merong mushroom tables. Naroon si Mr. Bedek na may dalang Bluetooth speaker. Ano na naman pakulo nitong kutong lupa na to? Ani niya sa isip at inirapan ng lalaki. Nagplay si Mr. Bedek ng romantic na kanta sa speaker at lumapit kay Erich. Ibinigay ang 20 peso fake flower na tinatago nito sa likod. Para sa'yo, Tisay my loves. Katulad ng rosas na ito, nag-iisa ka lang sa puso ko. Happy Teacher's Day. Mga bata, pakihawakan niya muna to. Binigay ni Erich ang mga hawak sa mga estudyante bago muling harapin si Bedek. Sabihin mo wala kang pambili. Kailan ka ba susuko ha? Ilang busted pa ba ang kailangan kong gawin para tantanan mo na ako? Wala. Dahil naniniwala ako, hanggat wala ka pang nobyo may pag-asa ako sa'yo. Balang araw makikita mo rin ang... Sumingit ang mga bata sa pagsasalita ni Bedek at sinabing, kabutihan ng puso mo? Umiling si Mr. Bedek at tinapos ang sasabihin, kagwapuhan ko. Nagpogi sign pa ang lalaki. Hindi naman maiwas ang matawa ni Erich. Tigil mo na nga yan, sir. Ang asim mo. Sino ba nagsabi sa'yo na wala akong boyfriend ha? Hoy, take na ako. Ang mukha ni Bedek ay tila nabagsakan ng missile nang marinigin mula kay Erich. Ano? Sino? Kailan pa? Naputol ang usapan na makarinig sila ng sigawan ng mga estudyante at kaguruan sa may gate ng paaralan. Anong meron? May tumating bang artista? Tara tignan natin. Wika ni Linda at nagtakbuhan sila papalapit sa nagtutumpukang tao. Sumunod naman si Erich sa mga ito at bumuntot naman sa kanya si Bedek. Excuse me, padaan! Pilit na nakipagsiksikan si Erich sa kumpulan ng mga tao at nang marating ang harapan, nanlaki ang kanyang mga mata na makita si Rocky. Paano bang hindi pagkakaguluhan ng binata? Nakasuot ito ng gray, long-sleeve tee at loose-fit pants. Naka-shades habang may hawak na higanteng bouquet of fresh roses. Sa likod nito nakabantay ang mga bodyguard. At ang isa sa mga ito, may hawak na human-sized brown teddy bear. Rocky? Anong ginagawa mo dito? Tinanggal ni Rocky ang suot na shades at malawak ang ngiting tumingin kay Erich. Happy Teacher's Day, Ma'am Tisay, para sa'yo. Inabot ni Rocky ang bulaklak kay Erich. Hindi naman niya alam kung paano hahawakan yun. Narinig nila ang tilian sa paligid. Ang iba kumukuha pa ng litrato at video sa nangyayari. Sa kabilang banda na patingin na lang si Bedek sa hawak niyang fake rose na 20 pesos ang halaga. At padabog na binagsak sa lupa at inapak-apakan bago umalis. Salamat, pasabog ka naman. Pwede mo na maibigay na lang sa akin mamayang uwian. Well, I want to see you. I miss you already. Lalo lang lumakas ang sigawan ng mga estudyante sa paligid dahil sa sinabi ni Rocky. Hindi naman maiwasan ni Erich na pamulahan ng pisngi. Kahit na nahihiya siya sa mga nakakakita, natutuwa siya dahil nalaman niyang namimiss din pala siya nito. Tama na nga yan, halika na kumain muna tayo sa cafeteria. Hinila ni Erich ang kamay ni Rocky at kasama ang ibang kaguruan nagtungo sila sa cafeteria ng school. Umorder sila ng pagkain, ngunit habang kumakain nakatitig lang sa kanila ang kasamang guro. At tila ba, isa itong tourist attraction, kaya hindi maalis ang tingin nila sa lalaki. Tisay, di mo naman sinabi gwapo pala tong boyfriend mo? At saka kailan ka pa nagka-boyfriend? Di ka nagkukwento ha? Wika ni Jaja, MAPE teacher, at isa sa mga close ni Erich sa school. Ay hindi, nagkakamali kayo. Di ko siya boyfriend. Hindi pa. Maagap na tugon ni Rocky. Naliligaw pala ako sa kanya. Ligaw? Seryoso ka ba na hindi mo pa sasagutin ang gwapings na to, friend?
Di naman kami nagmamadali, Jaja. Tsaka matagal naman na kami magkakilala. Magkababata kami. Aww, childhood sweethearts. Ang sweet naman. Now, nagigets na kita kung ba't ayaw mo sagutin si Sir Bidek. May hinihintay ka pala. Bidek? Takang tanong ni Rocky. Napaawang ang bibig ni Erich at hindi niya alam kung paano sasagutin ng lalaki. Gusto niyang kurutin ang singit ni Jaja dahil sa walang preno nitong bibig. Wala. Kasamahan naming teacher. Naliligaw rito kay Tisay. Putol ni Jaja sa sasabihin ni Erich. Napatampal na lang siya sa kanyang noo sa sinabi ni Jaja. Mamaya ka talaga sa akin. Daldal mo talaga. Yayakapin kita sa liig. Bigla naman nagbago ang timpla ng mukha ni Rocky. Binitawan nito ang kubyertos saka tumingin sa kanya. Pinanood lang ni Erich ang kilos ni Rocky na umiinom ng tubig. Pinakikiramdaman niya ito. Pilit na umiti si Erich sa binata at inaasahan niyang ngingiti ito pabalik. Ngunit nanatili ito nakabusangot. Is he handsome? Tanong ni Rocky out of nowhere. Sino? Si Sir Bidek? Naku, wala pa sa kalingkingan mo yun. Do you like him? Tanong ni Rocky ngunit ngayon kay Erich na siya nakatingin. Hindi. Ba't ka ba nagtatanong ng ganyan? Ba't ko naman magugustuhan yung mayabang na yun? Tila nakahinga ng maluwag si Rocky nang marinig yun kay Erich. Pumalik ang ngiti ni Rocky sa mga labi at nagpatuloy na sa pagkain. Good to know. Napaisip naman si Erich. Nagsiselos pa siya? Pasimple siyang umiti at hinawi ang buhok papunta sa likod ng tenga. Maya-maya, may napansin na bata si Rocky sa labas ng cafeteria. Nakadungaw ito sa bintana habang pinapanood silang kumain. Hey kid, pasok ka dito. Gamit ang kamay, tinawag ni Rocky ang bata at pumasok nga ito. Pinanood lang ni Erich si Rocky at ang batang lalaki. Pinapaupo ni Rocky ito sa bakanting upuan na nasa tabi nito. Nagugutom ka ba? Tumango ang bata. Sandali. Tumayo si Rocky at pumunta sa counter. Umorder ito kagaya ng kinakain nila sa kayon binigay sa bata. Nagliwanag ang mukha ng batang lalaki nang makita ang pagkain. Salamat po. Maganang kumain ang bata habang masaya itong pinapanood ni Rocky. Kain lang ng kain. Magsabi ka kung may gusto ka pa. At nang mapansin ni Rocky na kanina pa nakatitig sa kanya si Erich, ngumiti siya rito. He is a cute kid. Tumango naman si Erich. Pakiramdam niya na haplos ang puso niya nang makita kung gaano kabait si Rocky sa mga bata. Ngayon pa lang nakikita niya ng magiging isa itong mabuting ama kapag nagkaroon to ng pamilya. Pagkatapos nun, hinatid na ni Erich si Rocky sa may gate ng school. Tapos na kasi ang lunch break, kaya kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa dahil may program mamaya at bawal ang outsiders. Salamat sa pagbisita. Salamat din sa free lunch mo sa mga teachers. Busog na busog sila. No problem with that. Yun palang sa feeding program. Sure ka ba nasasama ka? Baka mapagod ka lang dun. Sigurado naman ako na hindi ka sanay sa ganong gawain. Ang tinutukoy ni Erich ay ang volunteer program nila ng mga teacher para sa mga bata sa isang barangay ng mga indigenous people. Nang marinig yun ni Rocky kanina, nag-volunteer siya na sumama at nag-insist pa na maging sponsor ng program. Don't worry about me, Erich. Gusto kita makasama kaya ako nag-volunteer. And also, I want to help to feed the hungry children. Tumango ang babae. Okay, mukhang hindi ka naman na mapipigilan. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa loob. Ingat ka ah. Sumakay na ng sasakyan niya si Rocky. Matapos pagbuksan ng pinto ng isa sa mga gwardya nito. Kumabay pa si Erich at unti-unti na itong umandar papalayo. Sabado, ang napili nilang araw ng feeding program. Sakay ng bus na sponsored mismo ni Rocky, pumunta sila ng location. As usual, kasama pa rin ang mga bodyguard nito. Pagkarating pa lang, nag-ayos na agad sila at tinawag na ang mga bata sa lugar upang makapagsimula. Sa maliit na gym ng barangay, doon sila nag-set up. Punong-puno ang paligid. May mga puno din at karamihan sa mga bahay, dampa lang. Nagkaroon lang ng konting pagpapakilala sina Erich pagkatapos na mahagi na sila ng pagkain.
You're sweating. Gamit ang panyo, pinunasan ni Rocky ang mukha ni Erich na tagaktak ng pawis habang nagsasandok ng pagkain. Thank you. Grabe, ang init pala dito. Ako na dyan, maupo ka na muna. Inagaw ni Rocky ang sandok mula kay Erich, ngunit ayaw itong ibigay ng babae. Wag na, kaya ko naman. Ang dami mo nang naitulong sa program namin. Kaya ikaw ang magpahinga. Come on, Erich, let me help you. Hinawakan ni Rocky ang kamay ni Erich na nakahawak sa sandok. Nang mapatingala si Erich, sa kanya lamang nalaman na isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Nakangiti lang si Rocky habang nakatingin sa kanya. Kulit mo rin, no? Alam mo, kung may hindi nagbago sa'yo, yun ang kakulitan mo. Ayoko lang na nahihirapan ka. Kanina ka pagalaw ng galaw. Pabalik-balik ka na lang, nahihilo na nga ako sa'yo eh. Sa huli, hindi na rin nakipagtalo pa si Erich at binigay na ang sandok sa binata. Naupo si Erich sa isang upuan na nasa likod lang nito. At pinapanood niya na lang si Rocky na bigyan ng pagkain ng mga bata. Habang abala ang lahat sa paligid, nakarinig sila ng putok ng baril. Tumama yon sa isang haligi ng gym, kaya naman agad na napayuko ang mga tao. Ano nangyayari? Sigaw ni Jaja habang hawak ang ilang bata. Erich, come here. Hinila ni Rocky ang dalaga at nagtago sila sa likod ng bus. Ang mga bata, Rocky, baka masaktan sila. Agad na inutusan ni Rocky ang mga tauhan na protektahan ng mga batang kasama nila. Nakipagpalitan ng putok ng baril ang grupo ni na Rocky sa mga lalaki na nakatago sa likod ng mga puno. Rocky, ano ba nangyayari? Sino ba yung mga tao nagpapaputok sa atin? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Erich dahil sa takot, lalo na para sa kaligtasan ng mga bata at kasamahan nila. They may be one of my enemies. It could be the men of Jackson. Nagpalit ng magazine ng baril si Rocky bago muling magpapatok ng baril sa kalaban. Asintado kaya, sinisigurado niyang walang nasasayang sa bala ng baril niya. Nang makitang isa-isa ng nalalagas ang kalaban, nagdesisyon na ang ibang kalaban nila na tumakas na. Agad naman silang hinabol ng mga tauhan ni Rocky papunta sa kalsada. Stay with the kids. We'll chase them. Mag-iingat ka. Tumakbo si Erich patungo sa pinagtataguan ng mga bata. Sa isang tahanan na yari lamang sa pawid. Tila dinudurog ang puso ni Erich habang naririnig ang iyak ng mga inosenteng batang kasama nila. Kalma na kayo, magiging maayos din ang lahat. Pang-aalo ni Erich sa ilan sa mga ito at niyakap ang isang batang babae. Samantala, nakipaghabulan ng grupo ni Rocky sa mga tauhan ni Jackson. Nakasuot ng maskara ang mga ito. At doon, nakumpirma niya na tauhan niya ni Jackson, ang isa sa mga kalaban niya sa negosyo. Marami pa siyang napatumbang kalaban. Ngunit ang ilan sa mga ito, daplis lang ang nagawa niya. Chase them! Sigaw ni Rocky sa mga tauhan. Sinubukan nilang habulin ang mga ito, ngunit agad na nakasakay ang mga lalaki na kamaskara sa isang van na tumakas. Galit siyang napamura. Umigting ang panga ni Rocky. Habang pinapanood na makatakas sa mga tauhan ni Jackson, agad silang bumalik sa pinanggalingan. Erich! Erich, nasan ka? Malakas na sigaw ni Rocky sa labas. Naglabas na ng mga bata sa pangunguna ni Erich na agad tumakbo papalapit kay Rocky at niyakap to. Rocky? Wala na ba sila? Ligtas na ba tayo? Hinaplos ni Rocky ang buhok ni Erich. Nakatakas sila. Mabuti pa umalis na tayo dito. I-reschedule na natin ang program sa mas safe na lugar. Sige, pero nasaktan ka ba? May tama ka ba ng bala? Agad na chinek ni Erich ang katawan ni Rocky at nakahinga ng maluwag na makitang wala namang dugo sa suot nito. Diyos ko, salamat naman. Akala ko may nangyaring masama sa'yo eh. I'm fine. Ang mga bata ayos lang ba sila? Oo, ligtas naman sila. Matapos na nangyari, mas minabuti na lang nilang itigil muna ang program. Sinigurado rin nilang nakauwi ng ligtas ang bawat bata na kasama nila. Nagpadala rin si Rocky ng extra pang tauhan para mag-convoy sa kanila pauwi. Inabot na rin sila ng gabi nang maihatid ni Rocky si Erich sa bahay nito. Salamat. Dito na lang ako, baka makita ka pa ni Papa. Saad ni Erich matapos ihinto ni Rocky ang sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa gate.
I'm sorry for what happened, Erich. Nadamay pa kayo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Rocky. Habang nanatiling nakahawak sa manibela, umawak si Erich sa kamay ng binata. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Dapat nga ako pa magpasalamat sa iyo eh. Hindi mo hinayaang masaktan kami. Ako, lalo na yung mga kasama ko. You basically saved us all. Hinawakan din ni Rocky ang kamay ni Erich at hinalikan yon. I'll do everything to keep you safe, Erich. At kapag may mangyaring masama sa iyo ng dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Isang ngiti ang kumurba sa labi ni Erich. I know. Kaya nga kapag kasama kita panatag ako eh. Pero sana, kung kaya mo akong protektahan mo na rin yung sarili mo. I will. Pagtango ni Rocky. Saka siya sumilip sa may bintana bago binalikan tingin kay Erich. So I guess, it's goodbye? Mag-message na lang tayo sa isa't isa. Sige, salamat. O sige na, papasok na ako. Masyado nang late. Baka isipin ni Papa. Tinanan mo na ako. Nang makababa, agad nagmaneho paalis si Rocky. Inayos ni Erich ang sarili bago pumasok sa gate nila. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ng ina na umiiyak. Diyos ko, salamat at ligtas ka. Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala ng papa mo sa'yo? Hindi naman makagalaw si Erich. Mula sa kinatatayuan. Nagulat siya sa aksyon ng kanyang ina. Ang ama naman niya may hawak na phone, habang seryosong nakatingin sa kanya. Tumawag ako sa school niyo. Ang sabi mo, pupunta ka sa isang feeding program. Saad ni Marco. Kumalas sa yakap si Agnes at lumapit si Marco sa kanyang anak. Oo nga po, volunteer po ako, sinabi ko na po sa inyo. Pero hindi mo sinabing kasama si Rocky. Akala mo hindi namin malalaman na nagkaroon ng kaguluhan sa pinuntahan mo nang dahil sa kalaban ng lalaki na yan? Yung pagsisinungaling mo sa Kantisaya, yan ang magpapahamak sa'yo. Lalo na kung palagi kang sumasama sa lalaking yun, kahit pinagbawalan ka na namin. Natahimik si Erich at bumaba ang kanyang tingin dahil sa pagtataas ng boses ng kanyang ama. Hinawakan ni Agnes ang braso ng asawa upang pakalmahin to. Papa, hindi naman ho ginusto ni Rocky na mangyari yun. Pero maniwala po kayo, pinotektahan niya po ako at hindi ho ako nasaktan. Hindi naman po mahalaga, di ba? Huwag mo na siyang ipagtanggol. Dahil kahit anong sabihin mo, ayaw ko makatuluyan mo si Rocky. Nilampasan ni Marco ang anak at lumabas ng bahay. Nais nitong magpalamig muna habang naglalakad-lakad sa labas. Hindi nakaligtas sa mata ni Erich ang braso ng ama na may nakabalot na benda. Hindi na bago sa paningin ni Erich ang ganon. Dahil laging umuwi ang kanyang amang may sugat dulot ng pagtatrabaho sa talyer. Dati pa, siya na ang gumagamot dito dahil close na close nga sila. Ngunit simula nang bumalik si Rocky, naging masungit na ang kanyang ama. Lumapit si Agnes sa anak at hinawakan ang mukha nito. Ngumiti si Agnes upang pagaanin ang pakiramdam ni Erich dahil alam niya hindi ito sanay na nasisigawan ng ama, lalo pat papa's girl talaga siya. Makinig ka na lang sa papa mo, anak. Pagpasensyahan mo na lang. Marahil mainit din ang ulo. Opo, naintindihan ko naman po si papa. Pero ma, hindi naman po tama na magalit siya kay Rocky. Wala naman po kasalanan yun eh. Mabuting tao po si Rocky. Alam niyo yan, ma. Bakit po ba hindi makita ni papa yon? Alam mo, anak, ginagawa lang ng papa mo ang lahat ng ito dahil mahal ka niya. Intindihin mo na lang, ha? Nagpakawala ng buntong hininga si Erich at pumasok na sa kwarto. Matapos ang gabing yon, hindi na sila ulit nag-usap ng kanyang ama. Tuwing umaga maaga na itong pumapasok sa trabaho, kaya hindi na sila sabay nakakakain. Halatang iniiwasan talaga siya nito. Tisay, mauna na ako ha. Sabay ka na sa akin palabas? Wika ni Jaja habang sukbit ang backpack nito. Hapon na rin at tapos na ang klase. Isa-isa nang nag-uuwian ng mga guro na kasama ni Erich. Mamaya pa ako, Jack. May tinatapos na akong report. Sige, ingat ka mamaya ha. Alis na ako. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa, bumalik na sa ginagawa niya si Erich. Masyadong maraming nangyari sa araw na yon. Natapos ang observation ni Erich, maayos niya nagawa yon.
Nabalitaan din niya na nag-take ng leave si Mr. Bedek ng 1 buwan. Sa isip-isip niya, mabuti na lang at kahit saglit mawawala na ang makulit sa buhay niya. Maya-maya biglang tumunog ang cellphone niya. At tinignan niya yon, isang mensahe pala mula kay Rocky. Binasa niya yon. Bigla siyang napangiti. Dahil kanina nakabusangot siya, agad siyang nagmadali na nagligpit ng gamit at halos liparin niya na ang daan palabas ng campus. Pagkarating niya sa may gate, nahagip agad ng mata niya si Rocky, na nakasandal sa sasakyan nito habang nakatanaw sa kanya. Kanina ka pa ba? Di ka naman nagsabi na pupunta ka. I want to surprise you. Oo na-surprise mo na. Anong ginagawa mo dito? I am thinking of going somewhere. Kung saan tayo naglalaro dati. Gusto ko sana pumunta ron. Ikaw yung gusto kong makasama kung di ka busy. Oo naman, kaso bawal ako gabihin eh. Baka maghinalas si Papa. Don't worry, hindi naman tayo magtatagal. Tara na. Pinagbuksan ni Rocky ng pinto si Erich at saka sumakay na ito. Inabot ng 15 minutos ang biyahe nila at nakarating sila sa lugar. Kagaya ng dati, napakatahimik pa rin doon at mahangin. Nakatayo pa rin ang malaking puno ng akasya sa gitna ng malawak na field, ngunit matataas na ang damo dito. Hinawakan ni Rocky ang kamay ni Erich hanggang sa pagbaba ng sasakyan. Sabay silang naglakad papunta sa ilalim ng puno. Saka sila naupo roon habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Namiss ko to. Ganun pa rin ang pakiramdam ko, payapa, malayo sa problema sa mundo. Wika ni Erich. You're right. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisingin sa utak ko na hindi na tayo mga bata. But we're still the same Tisa and Totoy, right? Of course, nothing will change. Pinulupot ni Erich ang kanyang kamay sa braso ni Rocky at ipinatong niya ang ulo sa balikat nito. I like you, Erich. Ever since mga bata pa tayo. Noon pa man pinangako ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong pakasalan. Ayoko magmahal na iba. Ikaw lang ang gusto ko. Pero alam mo rin na ayaw ng papa ko sa'yo. Hindi niya nakikita ang kabutihan sa'yo dahil nakafocus siya sa kung ano ka. Ang nasa isip niya, delikado kang tao. Alam ko parang imposible rin na balang araw matanggap niya na ikaw talaga yung mahal ko. Pero aasa ako na sana, isang araw, maging masaya tayo na hindi nagtatago. Ipinatong ni Rocky ang ulo niya sa gilid ng ulo ni Erich. Sana ganito lagi. I love you, Erich. I will do everything to win your father's approval. Alam ko. Nang ilang minuto na ang lumipas, napabangon si Erich at agad niyang tinignan si Rocky. Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo ng street food. Gutom na ako eh. Alam ko ikaw din. Naalala mo yun? Dati, pagkatapos natin maglaro, pupunta tayo sa bayan para kumain ng tusok-tusok. Nagkadayariya ka pa nga nung una mong kain eh. Tumawa si Erich habang binabalikan ang masasayang alaala nila. Ngumisi naman si Rocky at napailing. Sa dami ng memories natin, yun pa talaga natandaan mo. It's kind of gross. Pero sige na nga. Tumayo na sila at sunod na pumunta sa bayan. Itinigil ni Rocky ang sasakyan sa gilid. Malapit sa stall ng mga vendors. Manong, pabili nga po ng fishball, calamares at saka kwek-kwek. 20 pesos po lahat. Ani Erich sa tindero. Kukuha na sana ng wallet niya si Erich, ngunit pinigilan siya ni Rocky. I'll pay for it. Dumukot siya na 1,000 mula sa wallet. Inabot yun sa tindero. Hoy, 60 pesos lang naman. Anong tingin mo sa tinda ni Mano? Itlog ng ostrich ang laman ng kwek-kwek niya? Ako na magbabayad kung wala kang bariya. No, you can keep the change naman. Kuya, paikuha na to. Ako, salamat iho ah. Laking tulong nito sa akin. You're welcome. Tumingin si Rocky kay Erich na malawak din ang ngiti sa lalaki. Habang kumakain sila, sinusubuan pa ni Rocky si Erich. Kaya naman kahit pati tindero, hindi maiwasang kiligin sa kanilang dalawa. Naaalala nito noong kapanahunan niya at ng asawa nito. Mukhang ganun din sila ka-sweet noon. Bigla na lang may tumigil na isang van sa tapat nila. Lumabas sa mga armadong lalaki at nakamaskara pa. Ang dalawang lalaki hinawakan ni Erich at ang dalawa pa'y humawak naman kay Rocky.
Napalayo ang vendor sa kanila, takot na madamay sa gulo. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga kami? Nagpumigla si Erich, ngunit sadyang malakas ang mga lalaki. Ang isa sa mga ito dumukot ng baril. Pinutok yun sa ulo ni Rocky kaya napasigaw ang babae. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya kakayanin na makita mismo sa harap niya na may mangyaring masama sa binata. Please, parawan niyo na. Huwag niyo kami saktan, please. Pagmamakaawa ni Erich. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaking may hawak na baril. What do you want from us? Where is Jackson? Sabihin niyo sa amo niyo, huwag siyang maging duwag, siya mismo ang humarap sa akin. Kaysa kayo mga tauhan niya na bahag naman ang buntot. Sinuntok ng lalaki si Rocky sa mukha. Rocky, no, please. Tama na, hayop kayo. Kaya nga kami nandito eh. Sumama ka nilang sa amin na maayos. At dadaling ka namin kay boss. Miss na miss ka na nga niya. Nang marinig ni Erich ang boses nito, tila ba pamilyar yun sa kanya. Ngunit hindi niya maalala kung kaninong boses yun. Pero naisip niya na baka nagkataon lang. Dahil kung meron man siyang kakilala na kapareho ng boses niyon, sigurado siya na hindi yun masamang tao. What if I don't want to come with you? Ikaw ang pumili. Sasama ka na lang sa amin o sasaktan namin ang babaeng to. Tinutok na lalaki ang baril kay Erich. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Rocky. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki kahit ang mata lang nito ang nakikita niya. Fine, kunin niyo na ako. Huwag niyo lang siyang saktan. Rocky? Hindi. No! Hindi pinakinggan ng binata ang daing ni Erich. Sa halip, nagkusa siyang maglakad patungo sa loob ng van. Nang humarap ang lalaki kay Erich, nagtama ang paningin nila. Kahit nakamaskara lang ito. At mata lang ang nakikita. Bakit tila kilala niya ito? Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagkita na sila dati. Pakawalan niyo na yan. Utos ng lalaking may hawak kay Erich. At agad tinulak si Erich, kaya natumba siya sa kalsada. Mabilis na nakasakay ng van ang mga tauhan ni Jackson at umandar ito. Nagmamadaling tumayo si Erich at hinabol ang van. Rocky! Panay ang sigaw niya. Hindi niya naabutan ang sasakyan. Pumara na lang siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon ng mga Guzman. Halos magkandara pa si Erich sa pagpasok sa mansyon. Tita Pia, Tito Ricky! Agad na dumating ang mga kasambahay upang pigilan siya, ngunit ayaw magpaawat ni Erich. Bitiwan niyo ako, kailangan ko sila makausap. Ano nangyayari dito? Lumabas si Ricky mula sa kwarto nila. Kasunod ang asawa nitong si Pia. Tisay? What are you doing here? Where is Rocky? Ang paalam niya pupuntahan ka niya. Sabay na bumaba ang mag-asawa sa hagdan. Binitiwan ng mga kasambahay si Erich. Agad na hinawakan ni Erich ang kamay ni Pia. Wala na siyang pakialam kung naghahalo na ang pawis at luha sa mukha niya. Hindi niya alintana ang sakit ng paa at sapatos niyang naputulan na ng takong dahil sa pagtakbo niya kanina. Si Rocky po, dinakip siya ng mga tauhan nung Jackson na sinasabi niya. Hindi ko po alam kung saan siya dinala. Ano? Hayop talaga yung hilaw na kanuna yan. Nagngangalit ang ngipin ni Ricky at agad kinuha ang baril sa likod. Papunta na sana si Ricky sa bukas sa pintuan ng mansyon. Nang biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Sinagot niya ito na makitang unknown number ang nasa screen. Hello, sino to? Ricky. So nice to hear your voice again, buddy. Jackson. Screw you. Saan mo dinalaan ako? Nang marinig ang pangalan ni Jackson, nagkatinginan sina Pia at Erich. He's with me. And I like to see his bloody ass to beg for his life. Papatayin kita, Jackson. Papatayin kita. Isang malakas na halakak na narinig niya mula sa kabilang linya. Bago pinatay ni Jackson ang tawag. Hello, Jackson! Halos maiba to ni Ricky ang cellphone sa inis. Kundi lang siya pinigilan ni Pia. Pinatrack ni Ricky ang location ng number sa magaling ng IT assistant. Kasama ang kanilang tauhan, naganda na sila upang sugurin ang kampo ni na Jackson. Isinama ng mag-asawa si Erich sa hideout nila at doon nakita ng dalaga kung gaano kalaki ang grupo ni na Ricky at Pia. Samot-saring armas ang nakita niyang nakalatag sa isang mahabang lamesa. Tisay, iha,
Mas mabuti pang umuwi ka na lang muna. Kami na ang bahalang sumagip sa anak namin. Saad ni Pia na nakasuot ng bulletproof vest at may hawak na rifle. Tita, hindi ko kaya maupo na lang at maghintay. Sasama po ako, kaya ko pong lumaban. Iha, we don't want to risk your life into this. At kapag nalaman ni Rocky na sinama ka namin, sigurado ako magagalit yon. Hinawakan ni Erich ang kamay ng ginang. Tita, please, hayaan niyo po akong tumulong. Hindi po ako magiging sagabal, promise. Wala po ako nagawa nung dinakip nila si Rocky. Kaya sana naman po, hayaan niyo ako makatulong this time para iligtas siya. Saglit na natahimik si Pia at malalim na nag-isip. Kalaunan, dinampot niya ang isang pistol sa lamesa at nilagay yon sa kamay ni Erich. Fine, prepare yourself. Walang pagsidla ng tuwa ni Erich, kaya niyakap niya ang ginang. Salamat po, maraming salamat po. Isa sa mga kasamahan nila nag-asikaso kay Erich. Tinanggal niya ang suot na teacher's uniform at nagpalit ng crop, black, short sleeve, top na asymmetrically ang design. Sa gilid ng damit mayroong circle na silver na nagdudugsong sa hiwa ng damit na nagpapakita ng konting balat ni Erich. Sa pang-ibaba, isang black cargo pants na maraming bulsa at long, silver chain dangles. Isang chunky black boots with buckles and metal details ang kumompleto sa outfit niya. Habang nakatingin sa refleksyon sa salamin at tinatali ang buhok, isa lang ang tumatakbo sa isip ni Erich ngayon. Gusto niyang iligtas si Rocky. Nang matapos sa pag-aayos, sinuot niya ang bulletproof vest. Nilagay ang baril sa gun holder na nasa bewang. Halos 20 van ang sunod-sunod na umalis sa hideout patungo sa kuta ni Jackson. Habang nasa biyahe, hindi maalis sa dibdib ni Erich ang takot na may mangyari sa kanya sa laban. Ngunit mas malakas ang kagustuhan niyang mailigtas ang taong minamahal. Nakarating sila sa isang lumang gusali na ginagapang na ng mga damuang pader. Sa likod sila dumaan. At doon, isa-isang naglabasan. Si Ricky ang pinaka-leader nila at bago pa man sila makarating sa loob, marami na agad silang nakasalubong ng mga kalaban. Kahit na hindi bihasa sa paghawak ng baril, sumubok pa rin si Erich na makipagpalitan ng putok. Nang mapatumba ang mga kalaban, nagpatuloy sila sa paglalakad at nang marating nila ang loob, nakita nila ang isang matangkad, maputi, at blue-eyed na lalaki na nag-aabang sa kanila. Kasama ang mga tauhan nito. Ito si Jackson Smith. Tinaas ni Ricky ang kamay upang patigilin ang lahat. Well. To be honest, Ricky, I'm impressed that you found us. Where is my son? Oh, he's in the building, laying helplessly on the cold floor. But I won't tell you where he is exactly. It's more fun to find something on your own. Nagtawa na ng mga kasamahan ni Jackson. Hey buddy, remove that mask of yours. We won't be that anymore. Utos si Jackson sa kanyang kanang kamay na nasa tabi niya. Agad na sinunod ng lalaki ang inutos ng amo. At napasinghap si Erich na makita ang mukha sa likod ng maskara. What on earth is happening? Bulong niya sa isip. Ayaw niyang maniwala. Ngunit ilang beses siyang pumikit at nagmulat ulit. Akala niya namamalikmata lang siya. Ang taong nasa likod ng maskara. Marco? Gulat na saad ni Ricky. Paano mo nagawa to sa amin? We've been friends for years. Oh, not anymore, Ricky. Marco is my most trusted man in my group. You can betray anyone just to please me. Tugon ni Jackson. Bakas sa mukha ni Marco ang hiya. Hindi niya matitigan si Ricky at Pia sa mga mata. Dahil ayaw niyang makita ang mga itong nagigilty siya. Papa? Sigaw ni Erich. Nagpakita siya mula sa likod ng iba nilang kasamahan. Bumalik sa alaala ni Erich ang nangyaring pagdakip ng mga tauhan ni Jackson kay Rocky at kung paano siya nakaramdam ng koneksyon sa isa sa mga ito. Pati ang gabing napagtaasan siya ng boses ng ama at napansin niya ang sugat nito sa braso. Nakakala niya dulot ng trabaho nito sa talyer. Ngayon malinaw na ang lahat sa kanya. Agad na napaangat na mukha si Marco at nangunot ang noon nang makita ang babae sa kabilang panig. Di sa'yo nung ginagawa mo dito.
Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Erich. Ano mo nagawa sa amin to? Kaya pa ayaw mo kay Rocky? Dahil mas pinili mong kumampi sa mga kalaban niya? Bakit pa? Kailan ka pa naglilihim sa amin ni Mama, ha? Hindi nakasagot si Marco. Interesado nakikinig si Jackson sa mag-ama, kahit hindi nito gaanong naiintindihan ang sinasabi ng dalawa. I don't care about it. Let's just start the battle and may the best team win. Start firing them. Sa hudyat na yan, mabilis na naitaas ng grupo ni Ricky ang mga baril at nakipagbarilan. Nagtago sila sa likod ng haligi ng building. Nakapagpatumba si Erich ng dalawang lalaki na pareho niyang natamaan sa dibdib. Habang nakikipagbarilan, lumapit si Pia sa dalaga at hinawakan to sa kamay. Ihahanapin na natin si Rocky. Tumangulang si Erich at nagpatianod sa ginang. Habang tinatakbo nila papunta sa hagdan, patuloy lang sila sa pakikipagbarilan. Bigla na lang, may humarang sa daan nila na matabang lalaki kaya napatigil sila. Napatingin si Pia sa dalaga. Mauna ka na, hanapin mo ang anak ko, ako nang bahala dito. Tumango si Erich at agad tinakbo ang hagdan. Muntik pa siyang mabaril ng isang lalaki na nasa hallway. Kaya agad siyang nagtago sa likod ng pader upang iwasan ang bala. Pagkatapos noon, lumabas siya at sunod-sunod na nagpaputok sa lalaki. Agad niya itong napatay. Maingat na chinek ni Erich ang mga kwartong nadadaanan niya. Puro bakante ang lahat ng yon. Hanggang sa mabuksan niya ang isa sa dulo. Nakita niya si Rocky, nakahandusay sa sahig. Duguan ang muka, nakatali ang paa at kamay at nanghihina. Rocky! Oh my God! Anong ginawa nila sa'yo? Agad na lumapit si Erich sa lalaki at kinalagan to. Ikaw ba yan, Erich? Saad ni Rocky sa nanghihinang tono ng boses ito at napaubo. Oo, ako to. Halika na, ililigtas kita. Takas na kita dito. Sinabit ni Erich ang braso ni Rocky sa balikat niya. At kahit na mabigat ang binata, binuhos ni Erich ang buong lakas upang maitayo ito. Your father. Nakita ko siya. Oo, nakita ko rin siya. Sa ako na yun poproblemahin. Ang mahalaga ngayon, makalabas tayo dito. Nang buhay. Tumingin sa magkabilang hallway si Erich at pinili ang kaliwang daan. May nakita siyang hagdan pababa. Ngunit hindi niya alam kung paano niya aakayin pababa roon ng binata. Habang nag-iisip ng solusyon, bigla na lang may sumulpot na lalaki sa baba ng hagdan at nakita sila. Akmang babarilin nito ang dalawa nang dumating si Marco at inunahan to ng putok. Tisay anak. Lumapit si Marco sa dalawa at nilagay niya ang isang braso ni Rocky sa balikat niya. Halika na, tumakas na kayo dito. Hindi yun inaasahan ni Erich na gagawin ng ama. Kung nasa normal na sitwasyon lang, baka niyakap niya ito. Ngunit nagmamadali sila kaya agad na silang bumaba ng hagdan. Si Marco ang naghanap ng daan upang makatakas sila. Nang makarating sila sa kinaroroonan ng van, tinulungan ni Marco ang anak na ipasok si Rocky sa loob ng isa sa mga ito. Tara na po, papadalhin na natin siya sa ospital. Binuksan ni Erich ang pinto ng driver's seat. Ngunit napatigil siya sa pagsakay. Nang biglang hinila siya ng ama at tinawakan sa balikat. Pasaway ka talagang bata ka, alam mo ba yon? Papa, mahal ko po si Rocky. Kahit bawalan niyo ako, ipaglalaban ko siya. Nagpakawala ng malalim na hininga si Marco. Naintindihan ko, anak. Patawarin mo ako. Matagal ko nang nililihim to sa inyo ng mama mo. Totoo na welder ako sa talyer. Pero matagal na ako nagtatrabaho kay Jackson. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil pinahiram niya ako ng pera para mapagamot ka nung nasa ospital ka noon. Naalala mo ba? Simula noon naging kanang kamay niya na ako. Nung una, okay lang ang lahat. Ngunit simula na masaksihan ko na pumapatay siya ng mga inosenteng tao na tauhan ako. Gusto kong tumiwalag, anak. Pero kapit niya ako sa liig. At natatakot ako na baka idamay niya kayo ng mama mo. Sa oras na malaman niyang gusto ko nang kumalas sa grupo. Dahil iisipin niyang pinagtataksilan ko siya. Pero papa, ang mga katulad ni Jackson di mo dapat pinagkakatiwalaan. Tignan mo yung ginagawa niya ngayon. Alam ko, anak, alam ko. Kaya ngayon, tutuwid ko ang lahat. Hinaplos ni Marco ang mukha ng anak at hinalikan to sa noo bago yakapin. Mahal na mahal kita, Tisay. Kumalas si Marco sa yakap niya sa anak at tumakbo pabalik sa pinanggalingan nila. Papa, bumalik ka dito! Sigaw ni Erich, ngunit wala siyang nagawa.
ayaw niyang iwanan si Rocky. Sumakay si Erich sa loob ng van. Tinabihan niya si Rocky na namimilipit sa sakit. Diyos ko, may tama ka! Puna ni Erich sa tagiliran ni Rocky. Kanina pa pala yung dumudugo simula nang nakahandusay pa lang ito. Dadalhin kita sa ospital. Kumapit ka lang, ha? Hindi sa dahil baka malagutan ka na hininga. Kumapit ka doon, hindi ako marunong magmaneho. Inayos ni Erich ang pwesto ni Rocky sa inuupuan. Saka siya pumunta sa driver's seat. Hindi siya marunong magmaneho ngunit wala siyang choice kundi magtiwala sa kanyang kakayahan. Pinagdasal niya na lang sana. Nakatulad lang ng pagmamaneho ng bisikleta ang pagmamaneho ng 4 wheels. Pinaandar niya ang makina ng van at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. At kahit na halos magkandabangga-bangga sila, wala siyang pakialam. Nang madala niya sa ospital si Rocky, mabilis silang inassist ng mga nurse. Dinala si Rocky sa emergency room. Hinintay pa ni Erich na mailipat si Rocky sa isang private room bago niya i-text si Pia na nasa ospital na sila. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Erich habang nakaupo sa isang monoblock chair sa tabi ng kama ni Rocky. Hawak niya ang kamay ng binata. I'm fine. Thank you for saving me. I owe you my life. Ilang beses mo rin naman ako niligtas, Rocky. Kaya hindi mo utang ang buhay mo sa akin. Binalik ko lang lahat ng ginawa mo para protektahan ako. You really love me, don't you? Of course, I do. Importante yung sa akin eh. Hindi ko kakayanan kung may masama mangyari sa'yo. At wala akong nagawa para tulungan ka. At alam ko na kung ako man ang nasa posisyon mo, ililigtas mo rin naman ako eh. Si Tito, ano nang nangyari sa laban nila? Wala pa nga akong balita. Hindi pa nagre-reply si Tita Pia sa akin. Pagkasabi ni Erich noon, umahangos na tumakbo sina Pia at Ricky papasok ng pinto ng silid. Napatayo si Erich nang makita ang mag-asawa at agad na niyakap ang mga ito. Tito, Tita, mabuti at nakarating po kayo ng ligtas. Ano po nangyari? Tagumpay kami, Iha. Napatumba namin ang grupo ni Jackson. Napangiti si Erich nang marinig ang magandang balita. Si Papa po. Nagkatinginan sina Pia at Ricky. Sa puntong yon, sinakop ng kaba ang dibdib ni Erich. Ang papa mo, Iha? Kinalaban niya si Jackson. Napatay niya si Jackson pero malala ang tama niya. Sinugod namin siya sa ER. Napahawak si Erich sa braso ni Pia dahil pakiramdam niya nang lalambot ang tuhod niya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Erich at agad tumakbo patungo sa ER. Nais niyang pumasok doon. Wala siyang nagawa, kundi silipin ang mga nurse at doktor na isalba ang buhay ng kanyang ama. Papa, lumaban ka, please. Please, huwag mo akong iwan. Natutop niya ang sariling bibig at nagsimulang umiyak. Kahit na nagkamali ang kanyang ama, alam ni Erich na hindi yun ginusto ng kanyang ama. Pinagdaop niya ang palad at taimtim na nagdasal para sa kaligtasan ng mahal niyang ama. 1 oras din ang tinagal bago lumabas ang doktor mula sa ER. Napatayo si Erich sa kinauupuan at nalaman ang resulta mula sa doktor. 3 taon ang nakalipas. Masyado nang maraming nangyari at nagbago. Natapos ang kasamaan ni Jackson Smith at nakarecover na mabilis si Rocky. Nagpakasal silang dalawa ni Erich at nabiyayaan ng isang anak na babae. Naging parte din ng grupo ni Rocky si Erich at mas lalo pa siyang gumaling sa pakikipaglaban. Patuloy pa ring nagtuturo si Erich sa eskwelahan at nagbibigay ng kaalaman sa mga bata. Goodbye, Ma'am Tisay! Saad ng bata, kabilang pa rin doon si Linda. Pagdating niya sa faculty, oh, Ma'am Tisay, mauna na ako sa labas ha, nandiyan na yung lalabs ko eh. Saad ni Jaja, at kumaway pa sa kaibigan habang nakahawak sa braso ni Bidek. Hindi alam ni Erich kung ano bang na-miss niya noong naka-maternity leave siya. Nagulat na lang siya sa balita na magkasintahan na ang dati niyang maliligaw at ang kaibigan niya. Kung dati grabe makapanglait si Jaja kay Bidek, ngayon naman grabe ito manglambing. Sige Ma'am Jaja, ingat kayo. Kumaway si Tisay sa dalawa at maya-maya nagligpit na rin ang mga gamit. Let's go. Pumasok si Rocky sa faculty.
at kinuha ang gamit ni Erich. Han, diba sabi ko sa'yo, hintayin mo na lang ako sa labas? Han, tutulungan kita. Ayoko nahihirapan ka. Sus, ang sweet-sweet talaga ng pogi kong asawa. Pinisil ni Erich ang pisngi ni Rocky, saka ito hinalikan sa labi. Mahirap na. Baka gamitin mo sa akin ang mga natutunan mo sa martial arts. Talaga, lalo na kapag nambabae ka. Nako, umanda ka sa akin. Bahagyang natawa si Rocky. That will never happen, hon. Alam mo naman na ang puso ko magmula pa nung bata tayo sayong-sayo na. Hindi naman maitago ni Erich ang kilig. Hinawakan na lang niya ang asawa sa braso at lumabas na ng faculty upang sumakay sa kotse nila na nasa labas ng front gate. Pumunta sila sa bahay ng mga magulang ni Erich at kagaya ng inaasahan, naabutan nila ang anak na si Erica na nakakandong sa lolo Marco nito at binabasahan ito ng kwento. Erica! Mama! Bumaba ang bata mula sa hita ni Marco at tumakbo palapit sa ina at sa ama. Nagpabuhat pa nga ito kay Rocky. Nagmano si Erich sa kanyang ina na kagagaling lang sa kusina. Ganon din sa kanyang amang si Marco. Noong nasa ospital si Erich, narinig ng Diyos ang sinabi niya. Dininig dito ang panalangin niya. At nang matapos ang operasyon sa kanyang ama, nalaman niya mula sa doktor na ligtas na ito. At nang malaman ni Agnes ang nangyari, at ang totoong trabaho ng asawa, naserbo na niya pa ito, ngunit kalaunan, napatawad din at nagkaayos sila. Bumawi si Marco kay Erich, at sa wakas nakuha ni Erich at Rocky ang basbas ni Marco. Hindi lang sa panliligaw, kundi hanggang sa pagpapakasal ng dalawa. Papa, Mama, salamat po sa pagbabantay muna kay Erica ha. Wala naman yun anak. Ito nga ang papa mo, enjoy na alagaan ng apo namin. Kahit araw-araw pa okay lang sa amin. Napakabait na bata niya si Erica at napakalambing pa. Siyempre po may pinagmanahan. Saad ni Erich at napatingin kay Rocky na kinakausap ang anak. Tisay, ano ba itong sinasabi mo kanina na tinexo pa kami at sasabihin mo kamong may importante kang aaminin sa amin ng mama mo? Pinapakaba mo kami. Napatingin naman si Erich kay Rocky at hinawakan ang kamay ng asawa. Ma, pa, napagdesisyonan po kasi namin ng asawa ko na sa New Zealand na po kami titira. Isasama po namin si Erica. Inaayos na rin po namin yung papel. Para dun, nakahanap pa po ako ng trabaho na pagiging guru din sa isang eskwelahan dun. Nagkatinginan sina Marco at Agnes. Sigurado na ba kayo sa desisyon niyo, anak? Yes, ma. Napag-isip-isip namin na mas magiging maganda ang buhay namin doon. Lalo na si Erica. May bahay na kami doon. Pwede naman kayong bumisita. Nasa likod lang ni Erich ang asawang si Rocky. Tinatapik-tapik ang balikat niya. Naintindihan ko ang desisyon niyo. Nakasuporta lang naman kami rito ng mama niyo at kung sakali mang may kailangan kayo, magsabi lang kayo. Niyakap ni Erich ang mga magulang. Buong akala niya tututo lamang ito sa plano nila ni Rocky. Kaya ngayon tuwang-tuwa siya na sinuportahan pa sila ng mga ito. Thank you po, Mama and Papa. Matapos makapagpaalam sa mga magulang, lumabas na rin sila at sumakay ng kotse. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan, nakadungaw lang si Erich. Pati si Erica, kina Marco at Agnes, na magkayakap sa gate ng bahay at kumakaway din. Hindi naisip ni Erich na darating sila sa punto ng buhay nila, na hindi nila alam kung makakaligtas ba sila sa panganib o hindi. Hindi rin niya inisip na darating ang araw na ito, na magiging maayos ang lahat at masaya silang mamumuhay bilang pamilya. Sa dami ng pinagdaanan niya at ni Rocky, masasabi niyang sila talaga ang para sa isa't isa. Ang best friend niya noon, mafia husband niya na ngayon, at ama ng kanilang anak. Wala nang mahihiling pa si Erich. Maayos ang pamilya niya. Suportado siya ng kanyang mga magulang. Ang tanging nalaman niyang mahihiling, lumaki ang anak nilang si Erica na magalang, mabait, at higit sa lahat palaban, kagaya niya. The End.
It's shoutout time! Shoutout kina Marieta Flores, Arlene Fresnido, Angelina Bondok, Lucille de Lima, Alier Teped, Maria Loy, Crescanta de la Cruz, Phoebe Magalon, Remedios Paul, Ruth Barlaan, Elvie Candotol, Juliet Pinas, Luz Miminda Malyare, Teresa Maderazo, at Avelina Bores. Maraming salamat po sa inyong lahat.